Sige po, ako po muna magbasa. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Pakibasa sa Tagalog. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. No? Gaya nga po na mensahe kanina, meron nga po sa iban sa atin nagiging burden na yung ministry natin. Kasi nga, dahil sa mga nangyayari, resulta, ano ba naman to, may problema na naman. Lalagpas na naman after nito bukas, gigising tayo. May mabalitaan ka na namang hindi maganda, no? May mga resulta, may mga walang resulta sa mga ginagawa. May bakit pa ulit-ulit, may gano'n po tayong katanungan sa Panginoon. But I want to begin in this na we have to understand na walang sayang ho sa Panginoon, no? Even, to be honest, even yung mga tao nagbabackslide, no? Or nawawala dito sa Panginoon, wala hong sayang sa mga ginawa nyo. Kaya ano ba yan? Sayang naman yung oras na ginugol ko sa lugar na iyon, di rin pala magbubunga. May mga ganun po tayo minsan sa Panginoon, but I am telling you, there is no labor that is in vain in the Lord if you do it for the Lord. Kaya nga po itong mga nakaraan, kung napapansin nyo, tinuturo po sa atin ng Panginoon is Colossians, na in whatever you do, do it heartily for the Lord. Kaya po tulad ang konteksto ng verse na yon, kaya siya sinabi na whether you eat or drink. Ibig sabihin po noon, kahit sa mga simpleng bagay, you do it heartily for the Lord, buong puso. No? Mga bagay na ginagawa nyo dito, simpleng pagwawalis dito sa simbahan, simpleng pagtatabi ng upuan, simpleng paghuhugas ng pinggan, mga bagay dito, no? Marami hong kwentong ganyan. Nagdadrive lang dati sa pastor, naglilinis lang sa simbahan. Eventually, napagkatiwalaan sila ng Panginoon ng sarili nilang ministeryo at ngayon pinagpapalang salinlahi nila, no? Marami hong ganoon sa Panginoon, knowing, if you know, that your labor in the Lord will not be in vain. That is Colossians 3:23, tama ba? Na if you do everything heartily for the Lord. Kaso nga lang, talong natin sa Panginoon, bakit nga ba paulit-ulit? No? Bakit nga ba walang mga bunga? Sapagkat ito nga po ang tinutukoy na makikita sa bunga ng isang tao kung ano ang kanilang pinapahalagahan. No? Kaya nga paulit-ulit kasi nga wala daw bunga. At kaso nga lang, ang standard pa din is yung bunga ng isang tao kung ano yung pinapahalagan natin when things get hard. Psalms 1:8, 1-2, pakibasa. Sunod po dyan is, sige, go. John 12:24, pakiready lang. Pero Psalms 128, 1-2 muna tayo. Awit 128, 1-2. Sige po. Awit. Meron po. Pinatay niyo po. Yan. Mahina lang talaga siya. Awit 128, 1-2. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligay at maunlad ang pamumuhay. You shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed, and it shall be well with you. This is the promise of the Lord. Okay? You have to understand. Na those who fear the Lord, ito mga nakaraan, naiintindihan na po natin ibig sabihin ng fear of the Lord, no? Hindi ito yung takot na lumayo lalo sa Kanya, but really, fear of the Lord is standing in awe of His presence, yung paggalang, banal na pagkatakot, na pagkaroon ng paggalang, matinding paggalang sa presensya ng Diyos, hating sin and loving what He loves, no? Yung po ang fear of the Lord, no? Ito po ang pangako ng Lord, you will eat the fruit of your labor. Kaso nga lang, maraming sa mga Kristiyano sa atin, marami tayong pinagtatrabahuan, pero hindi talaga natin walang bunga, no? Dahil nga dito, because sometimes we do not stay walking in His ways, because this is the promise of God. At kailanman, hindi ang nakasulat sa Biblia ng Diyos ay totoo, no?
wala akong nakasulat sa Biblia na napatunayan hindi totoo. Kaya nga pangako siya eh. Itong pananampalataya natin, hindi naunawaan ng habag ng Diyos natin daw ay sapat sa ating mga buhay. Kaya tayo ay kung ano-ano ang hinahanap na sagot sa mundo, kung ano-ano ang hinahawakang pananampalataya, kung kaya naman nagiging salasalabit ang kanilang mga buhay o mga resulta ng kanilang mga desisyon na ginagawa. Ito ay makikita at hindi ito matatago. Paano ba? Marami po tayong ginagawa sa buhay natin no na sige, sasabihin natin mahal natin si Lord. No, mahal po natin si Lord, 'di ba? Amen. Alam ko namang mahal niyo po si Lord. Kaso nga lang, gaya po ng sinasabi ng Panginoon sa atin, makikita dun sa mga resulta ng ating mga ginagawa, yung mga desisyon natin, no? Hindi pwedeng mahal mo si Lord tapos ang ending walang bunga yung mga bagay na ginagawa mo sa kanya, no? Dapat merong resulta yung mga yun. Hindi ito maitatago. Kaya nga, walang maipagyayabang ang bawat isa. Kaso nga, naghahanap tayo ng mga sarili nating sagot sa mundo. May sarili tayong paraan sa pagyaman. May sarili tayong paraan. Una sa lahat, no, the gospel is very simple. Ang mabuting balita ay simple lang. Niligtas tayo ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos, no? Niligtas niya tayo sa Panginoon, hinango tayo simula sa putikan at binigyan ng bagong kasuotan. Ngayon, lakaran mo yung bagong buhay na nilagay ng Panginoon para sa iyo. That is the good news, no? And that is the priority of this life. Kaso lang, ang dami nating hinahanap na hindi natin naiintindihan na yung ginawa ng Lord na yon is sapat at higit pa, and now you should dwell in the promise of the Lord na dinadagdag na lang dapat niya sa iyo lahat ng mga pagpapala. Kaso lang, marami tayong hinahanap na sagot sa mundo kung ano hinahawakan natin pananampalataya. Kaya at the end of the day, hindi pa rin natin priority yung soul winning. Hindi pa rin natin priority yung moving in the kingdom of God. Hindi pa rin natin priority yung investing in the kingdom of God. Kasi nga, hindi natin naintindihan yung habag ng Diyos na ginawa niya for us is enough for us to experience the goodness of God. No, that's what... This is the promise, though, to eat the fruit of your labors, of your hands, no? But what is the labor of your hands? No? Ano yung pinapatrabaho ng Lord sa iyo? Hindi yung ano yung gusto mong trabahuhin. Alam niyo po, isa ito sa mga pinuturo ng Lord din sa akin kasi nga, ako po ay, sa Lord, naririnig ko pa rin naman siya, biyaya ng Panginoon. At, pero pagdating sa finances, medyo tinatanong ko siya kasi ako po ay, magulong mag-isip na tao, no? Maisip po kasi ako. At kapag may pinapagawa ang Panginoon sa akin, ako din ay maraming bargain sa Kanya kasi nga, alam kong kaya kong payamanin ng Lord sa maraming bagay kasi nga, equip ako sa mindset na lahat ng bagay ay kayang matutunan. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa sobrang dami kong alam. No? At dahil nga salamat sa Panginoon, siya naman ay may specific answer lagi. Pero yun po yung isa sa dilemma kung bakit hindi mo nakukuha yung para sa Lord. Kasi nga, hindi mo tinatrabaho yung ano talaga yung galing sa Lord na para sa iyo. Okay? At sa patuloy natin paghahanap ng sagot sa mundo, ano ba talaga, may sarili tayong ginagawa, talagang mas mahirapan ho tayo magkaroon ng resulta yung mga trabaho natin sa Panginoon. John 12:24, pakibasa. John 12:24, pakatandaan ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at namamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Yan. Okay lang, John 24 na lang muna. Okay, this is the number one fruit, no? Syempre bukod sa financial, but really the focus of the kingdom of God is soul winning in the first place, no? Discipleship, that is the reconciliation of mankind to God. That is the ministry of Jesus, though wala pong iba. Hindi po ito prosperity gospel, one time, big time, rich scam, scheme, no? Hindi po tayo
Kaya hindi po tayo nandito para magpayaman. Technically, hindi yun ang nais ng Panginoon para sa atin, no, na magpakasasa sa kayamanan ng mundo. That is not the ministry of God, I'm sorry to say. The very first ministry of God is discipleship and soul winning. Okay? Pero syempre, kasama yun sa buhay, but that is not a priority. Kaso nga lang, sabi dito, unless a wheat of grain dies into the earth and die, it remains alone, no? Until we die, we cannot bear much fruit, no? Amen. To die in what? Saan tayo mamamatay, no? Of course, may mga bagay na, of course, iwan, na bagay. Yun nga po yung tinutukoy ng Panginoon kanina, yung mga hinahanap na sagot sa mundo, mga sariling prinsipyo, sariling gusto, sariling desires. Meron akong picture dyan na sinend sa GC na very relevant, no, in this context, na kung saan ang daan patungo sa buhay ay napaka liit lang, no, and the only way to get through it, to pass through it, is to leave everything behind. That is dying to yourself. Okay? That is dying to yourself. You have to let go of your personal honor, belongings, reputasyon mo, pangalan mo. That is dying to yourself. You do not care anymore because Jesus is alive in you. The only way to... sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito, sinasabi ko na to noong nakaraan pang mga linggo, but you have to understand there is a standard in giving your life to Christ, no? Kaya nga sabi sa John naman, na whoever, kasugtong nito, John 12:25, na whoever loses his life, loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves him, he must follow me, and where I am, there will my servant be. If anyone serves me, the Father will honor him. Whoever loves his life, tama ba? Hates his life in this world, loses it. You know, now whoever, you have to understand, actually sabi pa nga, na whoever must follow me must hate his own brother, his own mother, which you cannot be my disciple if you do not know. May standard ho of letting go in the Lord. Amen. Okay, you have to understand there is a standard of surrendering to the Lord. At umaabot po talaga sa bagay na iyon. Not meaning to say na, well, gaya nga sinasabi ko si Abraham, sa Isaac, hiningi sa kanya si Isaac, anak niya ho yun. At kabibigay lang sa kanya noon at hiningi sa kanya, pero hinihintay lang sa kanya ng Lord is kaya niya bang ibigay ito sa akin nang ganun na lang, basta-basta, no? Well, syempre mahirap yun para kay Abraham, pero because Abraham knew that the source was his God, he didn't hesitate to give the source of life himself, no? Maybe he believed na kayang buhayin ng Diyos sa Isaac pagkapatay niya, no? I don't know what was going through his mind that night. Pero ang sabi lang doon, after that, it was counted to him as righteousness. Because naniwala si Abraham, nagbunga yung pananampalataya na yun. Because of it, he became the father of all faith. That is faith, no? But sometimes, dahil nga po dito, kung kaya naman tayo po ay nadidismaya, ngunit naisip po nawa ng Panginoon na sa oras na kanilang problema, sitwasyon na ang Diyos ang kanilang panghawakan. Ang pananampalataya, gaya po ang sinasabi, ay ibaling sa Panginoon ang kanilang paningin sapagkat ang kanilang mga nararamdaman, ang kanilang mga dinadaing, ito ay naintindihan at naunawaan ng Panginoon. Ngunit, ang hindi maintindihan na bawat isa sa atin ay dapat ibigay sa Panginoon ang mga nararamdamang ito. Dahil ito hindi masusolusyonan kapag ito ikinulos agad ang nararamdaman. You have to understand, yung mga bagay na yan, burdens nyo, pagdadalawang isip nyo sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga sarili nyong mga priorities in life, I don't know what they are, you have to understand, you give it to God who understands everything. Amen. No? Nang sa gayon, maayos ng Panginoon kung ano man yung kailangan ayusin sa puso mo. Kasi nga, sabi sa Matthew 11:28-30, ang sunod po, Psalms 56:3, and then Proverbs 11:2. Paki-ready lang. Okay. Matthew 11:28, ito po ay gas-gas na actually, pero I hope nakabisado nyo to in your heart.
Matthew 11:28. Ang hirap. Asan na? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Amen. Take my yoke upon you. 28 to 30, 29. Take my yoke, 29. pamatok, Pasanin ninyo ang aking pamatok and at learn. matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Man. This is the design of our service sa Lord, no? Kaya nga po sa leadership, hindi po kami namimilit kasi nga the leadership is very filled with, syempre, problema, number one. At kapag hindi kayo marunong magdala ng problema nyo sa Panginoon, mababurn out po kayo sa ministry. Okay? But if you understand this, Matthew 11, all who labor and are heavy laden. Sa 11:28, lahat kayo nagtatrabaho at nabibigatan ng loob, I will give you rest. Whenever you labor to the Lord at nabibigatan na kayo, you go back to Him and take upon Him the yoke, yung pamatok. Pag sinabi mo pamatok, yung pasanin dito na parang sabay kayo, no? Yun po yun. Okay? And then you learn from Him. The reason why tayo paulit-ulit is we do not learn from God because we do not surrender and we do not come to Him and give everything to Him, no? And hindi natin pinagpapalit yung burden natin sa binibigay ng Panginoon. That's why we do not learn. That's why paulit-ulit tayo sa mga sitwasyon sa ating buhay, paulit-ulit tayo sa struggles natin, paulit-ulit tayo na di nagbubunga yung disciples natin na ibis na dumami, nalalagas. No, you have to understand, He teaches, no, the Holy Spirit teaches. And kapag nababurden na kayo doon na, ano ba yan, parang wala nangyayari sa buhay ko. No, you come to Him, Lord, whatever I do it heartily for you. And then knowing that my labor is not in vain. And then you will be strengthened more and more at magpapatuloy kayo at lalo kayong lalago, lalakas at hanggang sa makita ng iba at lalago kayo hanggang sa mamatay kayo sa sarili nyo at saka kayo dadami at maraming makikita na si Kristo ay buhay sa buhay nyo. That's why discipleship is not hard. Because really it is the Lord. More than discipleship doesn't change others, it changes you first. You have to understand that. Sa pag-aalaga, hindi ibang tao ang binabago. Really, it's you. No? Kaya ang unang binabago ng Panginoon sa pag-aalaga ng kaluluwa. Because the more you understand the grace of God, no? The more you see na, grabe, ganito pala yung buhay, no, na wala ang Panginoon. And the more you understand, the more na, kailangan kong gawin, I want to do this for Him. That's why I go back to the question, bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? No? Kasi if you are not able to answer that, mapapagod to kayo sa ministry. And Psalms 56:3, pakibasa po. Awit 56:3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Man, no, ito yung panalangin ito yung panalangin ni David din, ano. Every time we are afraid, ano man nararamdaman emotions wise, you put your trust more in the Lord, no, in the word of God. And then Proverbs 11:2. Okay. Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Yan, no. You want wisdom, you want to learn from the Lord, you start with humility, no? That is number one. Allowing yourself to learn from God, to learn from your discipler,
to learn from others, knowing na wala ka pang alam. That is where the wisdom comes, no, in humility. Pero kung tayo alam natin ang buhay, nagpapanggap tayo na parang, alam ko na yan, alam ko yung discipleship na yan, alam ko na yung gagawin ko, alam ko na dapat ganito, hindi ko lang talaga ginagawa, yabang mo pa no? Hindi ko lang talaga, minsan may ganun tayong attitude sa Lord na hindi ko lang kasi ginagawa no? Apart from Him, you can do nothing. You have to understand that wala kang mapagmamalaki sa Lord. Pero minsan, hindi lang kasi talaga ako nagpo-focus. May ganun pa tayo, hindi ko lang talaga ginagawa. Oo, part yun, pero really, you cannot do anything apart from God. And if you want wisdom in doing everything, humility comes with wisdom. Sabay po ito, no? James 3:17, what is wisdom? James 3:17. Yes. Yes. But the wisdom? Ngunit, ang karunungang mula sa langit, unang lahat ay malinis, Malinis, mapayapa, mapayapa, maamo, mapagbigay, mapagbigay, puno ng awa, awa. masaganang namumunga, Amen. ng mabubuting gawa, Amen. hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari. Sincere, no? Amen. Kaya po ito sinama dito kasi gaya nga po sinabi kanina, mayroong mga bagay na hindi tayo, may mga ginagawa tayo na kinukulos agad natin according sa feelings natin. And when we do that, that is pride. No, when we act according to our emotions, that is pride. Knowing fully na may Diyos na tutulong sa'yo, tapos sinunod mo pa rin yung sarili mo. That's why wisdom comes when you are humble, no? And what is the wisdom of God? It comes from heaven. It's pure, peace-loving, considerate, submissive dito sa part na submissive to what? Submissive to the will of God. Hindi ka submissive to the will of God. Wisdom will not come if you are not submissive to the will of God. No? Pinipilit mo pa rin sarili mo, wisdom will never come. Full of mercy and good fruit. See? May bunga automatically, impartial, di nagtatangi, wala masyadong and sincere. Sa taas niyan, kaso lang kasi, kung babasahin niyo po yung buong James 3, opposite niyan kasi is pride din, no? Mahirap po kasi talaga sa Panginoon na dito tayo, tas may sarili tayong agenda, no? Alam mo yon na may sarili kang... kaya minsan hindi tayo pinagkakatiwala ng Lord sa mga bagay na para sa atin kasi alam niya ipagmamalaki mo No? Na alam niya ipagmamalaki mo sa sarili mo na pinag-pray mo kasi kaya nagkaganon Meron po tayong ganun minsan sa Lord. Without knowing that wisdom this is wisdom, no? It is sincere, malinis, walang halo. That is purity in itself, no? But really, the Lord doesn't want, kaya nga inuuna yung humility sa'yo Binababa ka niya, sasagarin ka niya, tutulong ka niya mamatay sa sarili mo, hanggang patay ka na, doon ka lang magbubunga. There's nothing wrong with the Lord, no? Kunyari, di kayo nagbubunga, disciple-wise, or financially, wala hong mali sa Panginoon. No? You have to understand that there is open heaven every time you pray. But the reason why we cannot attain it in the physical is really, we are not submissive to the will of God. We do not have that wisdom, a discerning heart, no? That is peaceable, gentle, open to reason, di ba? Minsan hindi tayo open to, to advice to others. So, sinabi ng Lord sa akin to Wala na, yun na yun. Pumalpak. Yun lang. No? But you have to understand, wisdom from above is this. Amen? Malinaw po? Paano ba magbigay? Magbigay ng saloobin sa Panginoon. Lagi naman tayo nagbibigay sa Panginoon, di ba? Marami na rin tayong paalala sa Panginoon na isuko sa Kanya lahat. John 16:13, pakiready lang muna. Sapagkat ang ating mga emosyon ay kinikilos agad natin kung ano ang ating mga nararamdaman sa isang sitwasyon. Tayo agad naghahanap ng solusyon na kanila nakagawian. May ganun tayo, no? Yung parang trauma response na parang pag nangyari to, 5-6. Parang gano'n, may gano'n po tayong mindset minsan na imbes na every time, kunyari, nagkasakit ka, bili kang gamot. Parang gano'n, na trauma response, na imbes na praying to the Lord muna, o kunyari, nililito ka, imbes na malilito ka na nga, di ba?
Gagawin mo yung dati mong habits, magsasarili ka, magmumok-mok ka, gawin mo yung sarili mo hanggang sa, kawawa naman yung buhay ko. Without knowing na, dapat bilang Kristiyano na kapag dumadaan ka sa mga ganitong bagay, you ask God first, no? You pray, you discern, you walk in the Spirit, you ask the Holy Spirit. Kaso nga lang, dahil sa emosyon natin, hanap tayong sarili natin paraan sa mga bagay-bagay. Kaya ending natin naintindihan yung habag at biyaya ng Diyos. Kasi ang ending, pagod na pagod pa rin tayo makuha. Kasi natin naintindihan that the sacrifice of God was more than enough to help us. No? Kaya imbes na binubuhat lang tayo ng Diyos, parang, alam mo yon, pasan mo ang buong mundo every day. Which should not be. No? Kasi ayaw ng Panginoon. Sabi ko nga po nung prayer chain, He cares so much, no? He is very obsessed with us. Na alam niya ang bilang ng buhok mo, no? Na alam niya kung ano yung potential mo. Na alam niya kung ano yung mangyayari sa iyo. John 16:13. Pakibasa po. John 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen. Philippians 4:4, pakiready po, tsaka Isaiah 26:3. Medyo malapit na tayo matapos. Okay, the Spirit will guide you into all truths, no? He will guide you into all that you do not know. Kung ano yung direction mo, siya dapat. Okay, and then after that, and then the Spirit of God will come. Sabi po dito sa atin, sapagkat laging handa na magturo at magbigay ang Panginoon, ngunit maunawaan na bawat isa natatanggap tayo ng mga problema, no? Doesn't mean na tayo exempted. Dapat maunawaan ng bawat isa na hindi ito isang beses lamang mangyari. Ito ay sa bawat oras at sitwasyon, at ito ay maging kaugalian at buhay na sa bawat araw-araw. Manawaan nila na ang habag ng Diyos ay bago, ito ay araw-araw na tinatanggap, at ito ay hindi isang beses lamang. Philippians 4:4. Philippians 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Men, tuloy po, lecture 5. Ipalaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag Sige po. 6, do not be kayong anxious mabalisa tungkol sa kahit ano. sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. And then the peace of God. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang pagbibigay sa Panginoon, ito po dapat ay maunawaan nila na bago sila magdesisyon, makamtan muna nila ang kapayapaan. Sapagkat kapag ito ay nakamtan na nila, ang direksyon ng Diyos ay maayos. And the peace of God that passeth all understandings, guard your hearts and minds in Christ Jesus. Alam niyo ba, maraming gumagamit nito, Philippians 4:6, na do not be anxious about anything. But before that, merong sinabi sa una, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to God. Meron pong labor, no, na merong may labor in the Lord na ipada mo sa iba, ipakita mo sa iba na buhay ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Ate Susan, di ba, hindi natin alam, born again ka pala, pambihira. Dalawa lang tayo dito, di ba natin alam? Marami tayong ganun sa buhay natin because we do not let others know that we are in Christ, no? That's why we become anxious. Because we do not let others know that ay, may Diyos ako eh. No, alam mo yun? That's why testimony is very important. It's not for us, hindi ho para sa amin yan. Primarily, it's for you. No, ang testimony ay para sa inyo, para kayo lalo lumakas. Kasi when you do that, knowing, alam nyo na kumikilos ang Diyos sa buhay nyo. Okay? And then you do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. And then the peace, no? Every time na dumadaan kayo sa problema, you come to God with a sense of understanding na panalangin. Yun po dapat una. And supplication. Ang ibig sabihin po nito, knowing na kulang ka talaga, na wala ka. You come to God with the prayer na wala ako, Lord, pero thankful pa rin ako. And then you present your request to the Lord.
Ganun po ang tamang approach coming to Him. And you will get your answer. And then you will get the peace of God in your mind, no? Isaiah 26:3. Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen. Pakisabi po, pakibasa din po sa Lamentations 3:22-23. Ito po yung luma ng verse. Pero laging inaawit, no? Basahin lang natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Magkabisa ito po kayo ng mga word of God, no? Ito po yung napakalaga. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. You have to understand na bago ang biyaya ng Diyos every day. Okay? At gaya nga ng sinabi ko sa kanila ng mga nakaraan, every time you go to the Lord, hindi porket puspos ka na ngayon, bukas okay ka na ulit, no? Every time you start, kunyari, di ba, tulog ka 8 hours or kung ilang oras kayo natulog, you start dry, no? You start empty. Wala po kayo talagang laman ulit. Wala pong naiipon anointing, nagtira ka, ay, ipunin ko muna to, tapos bukas ko na gamitin. Wala po na pag natulog po kayo, wala ho talaga yon, like empty vessel. Ubos na po talaga kayo noon. And then bukas, you have to pray again. Kaya nga, crucifying the flesh is every day. Being filled with the Holy Spirit every day. Kaya nagtataka ako, ay, bakit sa baras parang kaya kong gawin lahat kabanalan, pero nung umuwi na ako sa bahay, parang hirap ulit. Kasi you have to understand, hindi dapat kayo susustain ng 3 araw na iyon. You have to do, kung ano yung ginawa nyo doon 3 days, gawin nyo every day in the Lord. At syempre, kapag ginagawa nyo siya araw-araw sa Lord, mas madaling bumalik doon, no? Hindi yung ganito kayo, tapos magbabackside kayo mga 1 week, 2 weeks, no? Tapos gano'n, ang hirap bumalik, no? Parang dry na dry ka ulit. Kasi nga, you have to understand, every day, no? His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. You have to understand this, the concept, no, ng Biblia. At makikita dito ang kanilang mga pinapahalagahan sa bawat buhay. Na kapag dumating ang isang problema, na kapag sila ay nabigatan, lalabas ang tunay na kanilang pinapahalagahan sa buhay. What do you value most? I believe na sagad na kayo ng Panginoon. Were you able to stay faithful in the Lord? Or did you fail in that test? I do not know. But you have to understand na sa mga panahon na nabibigatan tayo, dito lalabas yung ating mga tunay na pinapahalagahan. Gaya po na sinabi kasi sa Romans 5, our sufferings produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Hindi pwede na, ay, alam ng Lord na binago na niya ako. Character is what others sees in you. Attitude is how you see others, no? Hindi pwedeng, ay, hindi, alam ni Lord kung gano'n niya ako. No, you have to understand that endurance, perseverance produces character. Dapat sa dami ng problema nyo, sa lahat ng mga pinagdaanan nyo sa Panginoon, it produces the right character na, nakikita ng iba na ito'y talagang sa Panginoon. What does others see from you? It's not enough na parang, okay, alam ng Lord na humble na ako. No. That's not enough, no? Alam ng Lord na ganito na ako. Minsan natin ginagamit ng pangalan ng Diyos, nakakahiya, no? Pero gano'n po talaga, no? Dinadamay natin si Lord sa lahat, ultimo pero technically, di naman talaga sinabi ni Lord, para lang ma-save face ka lang, or alam mo yun, maibsan lang yung nasaktan na damdamin mo. That's why ginagamit natin yung pangalan ng Lord. But really, endurance produces character. Others have to see na buhay si Kristo sa iyo. No? Ganun po yun. At doon lumalabas yung pinapahalaga natin sa buhay. No? Nasa lahat ng pinagdadaanan natin, ano ba talaga? Talaga bang lumalabas si Kristo sa buhay mo dyan? Kaya ito po ang nais paunawa ng Panginoon na siya ang panghawakan nyo sa gitna ng anumang unos na pinagdadaan ng bawat isa. Dahil ang problema ay hindi maiwasan sa buhay, ngunit ito ang inyong panghawakan
sa gitna ng problemang iyon. Romans 5, yung nga sinabi ko. Kaya po, matatapos na tayo, inyong panalangin ang katatagan na bawat isa. Sila ay mamulat at makita ang ginagawa ng Panginoon. Hindi tumingin sa physical na bagay anumang panglabas. Sa halip ay tignan ng bawat bagay ay nakabase sa spiritual. Ito po ang ibig sabihin ng panghawakan ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang salita ng Diyos, sa halip ang kanyang pangungusap sa bawat isa, ito po ang tinatawag na rema. Ano ang salita ng Diyos sa pinanghihawakan nyo sa tuwing dumadaan kayo sa problema? Because that is faith. No? Yun yung magsasalba sa inyo every time you go through trials. That's why He teaches you before. Hindi kayo dadaan sa problema, ito kayo tuturuan. Ihanda niya kayo. If you are listening to the Lord always, ipiprepare niya kayo sa mga problemang yon. Tatagin niya. Hindi niya kayo itetest nang hindi kayo ready. Hello? Tituruan niya kayo before, and then kapag nandun na kayo, babalikan ko yung sinabi sa akin ng Panginoon. Yung rema. Kung kaya't napakalaga po ng isang devotion sa bawat araw, sapagkat ito po ay nagpapalakas, nagpapatibay at bumubuo sa spiritualidad ng isang tao. Panalangin po na ang habag ng Diyos ay makita sa iba't ibang aspeto ng bagay. Ito po ay sa relasyon. Kasamang relasyon, no, yung habag ng Diyos sa atin. Ito po ay pakikipag-usap sa Panginoon. Ito rin po ay pakikipagkapwa-tao, gaya ng sinabi ko kanina, pakikisalamuha. Others have to see na talagang buhay si Lord sa iyo. Napakalaga po na makita dito ang mga resultang ito na kung ano ba ang kanilang pinapahalagahan. At sa kanila pong pananalangin, kanilang mga dinadaing ang pangusap ng Diyos at ang basbas ng Diyos ang kanilang mithiin, sapagkat naririto ang tunay na pagpapala na kanilang hinahanap. Ito ay wala sa kanilang mga sariling kagustuhan, sa halip ito ay nasa habag ng Diyos. Yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. And we will pray, no? Pagpapahalaga sa habag ng Diyos. Tayo po tayong lahat. And I hope we remember, no, ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sa mga panahong nakakalimot po tayo, nabibigatan sa ministry, or maaaring may mga bagay na hindi pa natin talaga na isusuko sa Panginoon, or may mga bagay po sa buhay natin na nagdudulot ng pag-aagam-agam sa atin, stress, no? Kasi nga hindi nga natin ito binibigay sa Lord, no? I want you to know that Jesus wants to help you. Sa lahat ng yan, just close your eyes. Ano man ang mga nagpapabigat sa inyo, no, this time, sa atin, let us give it to the Lord and trade our sorrows for His joy. Trade our weaknesses for His strength, no? Hanggat sa maghari ang kapayapaan ng Diyos sa inyo. That is all we want, Lord, today. Yara ikara babakara babakandarebes.